Ngayon ay magtitiklop ako ng aking nilabahan. Alam nyo ba kung ano oras na? Ha? Mag-aalas 7 na po ng gabi. Yan. Overtime. Diba? Tayo mga nanay, hindi tayo nauubusan ng trabaho. Pero nung panahon na nagtatrabaho ako, pagdating na alas 5, out na. Pag pinag-overtime kami, bayad ang oras. Pero nung nagsimula noong huminto na ako sa pagtatrabaho, dahil nga, nung nag-pandemic, nagsara yung factory pinapasukan ko. Guys, napansin ko lang ha, mas marami ang trabaho sa bahay, hindi na uubos. Akala nyo ba, pag nasa bahay at nanay ka, masarap ang buhay na housewife? Hindi! Pag mulat pa lang ng mata ng mga nanay, paggising pala sa umaga, nag-uumpisa na yan magtrabaho. Magluluto na yun na almusal. Yan. Magluluto na almusal, maglalaba, magwawalis, maglilinis. Pagdilat ng mata ng mga anak, aasikasuhin. Paggising ng asawa, aasikasuhin. Yan. Maupo ka lang sandali, sasabihin, ang sarap ng buhay. Diba? Hindi masarap ang buhay ng isang housewife. Ang masakit pa nun, pag nanghingi ang anak mo ng pera at wala ka maibigay, diba? Masakit sa kalooban ng isang nanay. Diba? Akala nyo masarap ang buhay ng isang housewife? Hindi. Yan. Sa dami ng aking titiklopin, hindi ko alam kung ano oras ako matatapos na naman. Tahimik ako dito sa taas kasi lahat sila nasa ibaba. Dahil nga galing dito ang TBJ kanina. Ayan, may hangover pa sila sa kasiyahan. Ito hindi pa lahat ng aking nilabahan kahapon. Ito ay 3/4 pa lang. 3/4 pa lang itong aking titiklopin, pero ang aking basket puno na. Dahil sa sobrang init, yung anak ko, kumaligo 2 hanggang 3 beses. Oh, hindi niya kinakaya yung init. Iba na yung panahon ngayon, no? Pansin nyo. Oh. Painit na ng painit. Oh. Dami, no? Kala nyo, konti lang. Oh. Diba? Iilan lang kami sa bahay niyan. Paano kung marami pa kami sa bahay? Diba? Sabit ko itong aking mga hanger. Kasi dumadami na. Kasi hindi pa pwedeng hindi ko siya tiklopin. Kasi bukas, kakalaba ko lang kahapon baka bukas, pag sinipag ako, maglaban na naman ako kasi puno na naman yung aking basket. Yan. Hindi pa pwedeng paramihin. Kasi ako rin naman ang kawawa. Ako rin naman ang gagawa. Yan. Eto na yung aking nagsisilbing pinakapahinga. Diba? Kayo ba mga mami? Ganyan din kayo sa bahay nyo? Habang nagpapahinga, kailangan may tinitiklop. O habang namamahinga, ay nagpupunas. Ako kasi ganyan Kasi wala rin naman ibang gagawa. Lalo na pag may pasok na. Mas lalo pa madadagdagan yung aking trabaho. Maghahatid sundo pa ako na estudyante. Oh. Diba? Ang dami, no? Mabuti nga, ngayon, madali magpatuyo ng damit. Yun. Kasi nakaraan na, diba, sunod-sunod ang bagyo. Kahit sabi mo naka-dryer na yung damit, parang hindi natutuyo. Diba? Para bang 3 araw na, 4 na araw na nasa sampayan. Yung sampayan ko napupuno na nga. Parang hindi natutuyo. Tapos nakuha ko pa, alam niyo yung tuwalya, yung kumot. Dahil punong-puno na nga yung aking sampayan, pinlansya ko pa para mararamdaman ko lang na matuyo na yung aking sampay. Yan. Sko. Ang lalaki pa naman ang tuwalya ko. Oh.
Kasi bukas, yung mga naka-hanger pa ron, kailangan ko na rin kunin. Kasi, pagsasampayan ko na uli. Diba? Tsaka tayong mga mami ha, kung yung mga trabaho natin, kung pwede rin naman gawin ngayon, hindi na natin pinapaabot ng bukas, diba? Oh. Kaya mas masarap pa magtrabaho, guys. Kasi, sumusweldo tayo. Diba? Kaysa nasa bahay. Ayan. Sino ang relate dyan, mga mami? Oh. Akala nila, sarap-sarap ng buhay ko. Hindi kaya. Dami-dami ko kaya rin gawan, no. O, tapos mamaya pagkakain, syempre, hugasan mo yung mga plato. Diba? Hindi naman ako nagre-reklamo. Na, nagkukwento ko lang na ang mga mami, ang mga nanay, ang mga housewife, hindi po nauubusan ng trabaho. Diba? Kasi alam niyo, bakit gano'n sila, yung mga tatay, yung mga daddy, makapag-abot lang ng pera sa asawa para ba ulirang asawa ka na. Diba? Samantalang tayo mga nanay, lagnatin lang yung anak, sabihin, pabaya kang ina. Madapala yung anak, magalusan yung anak. Diba? Pabaya ka ng ina. Bakit ganun? Diba? Bakit ganun? Yun lang, yung sa akin. Oh, parang, nakakalungkot na isipin. Samantalang tayo, kung ilan yung anak natin, lahat sila kailangan natin asikasuhin, alagaan. Bilib nga ako sa nanay ko eh. Ang dami namin. 6 kami. 6 kami, yung panahon na yun, wala pang washing, mano-mano lang. At nung panahon na yun, wala pang diaper. Ang ginagamit pa katsa. Alam niyo ba yung katsa? Sa probinsya, ano yung pinaglalagyan ng harina? Sipin mo, ang dami niya nilalabahan. Tapos yung bunso pa namin kapatid kambal. At pakarami niya kung maglaba. Tapos, hindi pa wala pang gripo. Ano lang yung dibomba? Ay, nako. Naranasan namin niya sa probinsya. Ay. Ganyan ang buhay sa probinsya, yung dibomba. Ngayon kaya, meron pa rin ganun. Dibomba. Ang dami, guys. Ang dami ko tiklupin. Yan. Dito na ako mag-uumpisa magtiklop. Let's go. Tapos, alam mo yung ang tagal mo siya nilabahan, sinampay, titiklupin, pero sandali lang naman susuotin. Diba? Nakakatawa lang. Tapos, hindi mo pa naisasampay, hahanapin na sa'yo kung tuyo na ba. Diba? Yung damit nila. Nako. Ay, nako. Mabuti sana kung meron man lang na, oh ma, ako na magtitiklop dyan. Ako na bahala dyan. Kasi tuyo na, nalabahan mo na eh. Wala. Ako pa rin. Yan. Ito pa rin ako. Titiklop. Yan. Kasi bukas, iba na naman yung aking gagawain. Pagising ko na umaga, pagluluto ko ng almusal, kailangan, bago sila magising, makapamalengke na ako sa palengke. Diba? Alam mo, pag housewife ka, pag nanay ka, daig mo pa yung supervisor. Hindi pala. Kasi
ikaw lahat, 'di ba? Hindi supervisor kasi ang supervisor nag-uutos eh. All around, 'di ba? At saka kailangan ano ka dahil mo pa accounting pala. Kailangan marunong ka sa pera. Kung ano yung hawak mong pera sa panahon ngayon, kailangan pagkakasya mo sa mahal ng bilihin, lalo yung mga gulay. Yung kabibili mo pa lang kahapon, bukas mataas na naman. 'Di ba, guys? Paano, guys? Hanggang dito na lang ang aking video. Salamat sa panonood, suporta. Bye! Marami pa akong tiklupin.